Revelation ng fake news. Nagbalita ba kayo? Mga putang inang mga media to eh. Gaslighter din eh. Mamaya papakita ko kayo ng fake news na media. Mamaya na, putang ina nyo mga media kayo, mga kupal kayo ha. Gusto nyo na naman kaming imbestigan? Putang ina nyo, kayo nga mga fake news peddler? Kayo nga mga media ang fake news peddler, mga hayop kayo, tapos kami na naman. Nagtanong lang kami, pinakita lang namin yung video eh. Inano lang namin, sinare lang yung video na yun. Yan nung sinasabi yung fake news. Mga gago. Hindi pa naghahatid ng balita. Nung nakaraang 18th Congress pa. At bukas naman sa kabubukas na 20th Congress na ulit o patuloy itong investigahan. Pero ngayong umaga, dito po kami ng firm ni na Attorney Britannico nakatutok sa reklamo sa NBI. At gaya ng nabanggit ko, unang hakbang pa lang ito, nasabi ko na po nung Lunes, maghahain din po ako ng mga criminal complaints laban sa mga tao o grupong ito. Lalo na, mas napag-alaman na ng NBI, sino talaga ang nasa likod ng pag-produce at pagmudmod ng kasinungalingang video na ito. Pag-produce at pagmudmod ha? Sino nag-produce niyan? Tangina, ulitin ko na naman. Ang nag-produce po ay yung bata mo. Si Maurilio, siya po ang nag-produce. Siya mismo yung nandoon sa video. Wag mo nang hanapin yung nakikita mo naman. Yung pagtanggol yung pagtanggol valiente. Ayan, pwede mong hanapin. Pero ganun pa din. Hindi mo pwedeng isanction si Pantalion Alvarez. Hindi. Si Pagtanggol Valiente, hindi mo siya pwedeng isanction. Kasi nilabas lang naman niya yung may karapatan naman si Maurilio eh na maglabas ng kanyang saloobin at ginamit yung channel na yon para mailabas yung kanyang katotohanan. Bakit mo papatayin yung dyaryo? Halimbawa, itong balita lumabas sa dyaryo, bakit mo susunugin yung dyaryo? Sunugin mo yung impormasyon. O sagutin mo yung impormasyon para masunog. Hindi mo ire-reprimand yung pinaglimbagan nung balita dahil unang-una sa lahat, confession po ito. This is a confession. Hindi naman po ito balita. Confession po ito ng isang tao na natatakot sa sarili niyang buhay. Kawawa naman talaga to. Ordinaryong tao. Wala nang ang KOJC na pamilyang mababalikan. Tapos putya yan, kinalaban niya pa yung gobyerno, kinalaban niya pa yung Senado, hindi ba? Hindi naman to pulis, wala naman tong armas. O so sinong nagdedelikado ang buhay ngayon? Si Risa Ontiveros na napakaraming bodyguard, na napakaraming mga abogado na nagamit pa ang PNP at ang NBI sa kanyang pagsasampa ng kaso? O itong bata na to na nag-iisa lang na lumalaban at nilalabanan itong si Ontiveros? Oh, di ba? Ito naman si ma'am. Isa lang yung kalaban mo, yung dami-dami mong inactivate. Kung talagang sa tingin mo wala yung kwenta at sa tingin mo kasinungalingan niya, hindi ko papansin. Tignan mo si BBM. Di ba? Yung bangag ka, nag-drug test ka na, tignan mo, hindi pinapansin ni BBM. Di ba? Dinidemanda ba ni BBM yung mga nagtatanong sa kanya kung addict siya? Hindi naman, di ba? Kasi nga, alam ni BBM, hindi siya addict. Bakit ka magagalit, maiinis kung alam mo naman na hindi totoo yung sinasabi tungkol sa'yo? Hindi ba? Oh, ganun lang dapat yun. Si Bongbong nga, hindi sensitive. Ikaw, sensitive ka. Kung baka yung huling information... Hindi ka pa presidente, tatakbo ka sa 2028, hindi ka pa presidente, ano ka na, ginagamit mo na yung kapangyarihan mo. Paano na kung presidente ka? Baka lahat ng mga Duterte supporter, pakulong mo na. About po dun sa whereabouts ni Michael Maurilio? Wala pa ring firm updates about that dahil pagkatapos nung kanyang mga huling mensahe sa opisina ko noon lamang June 22 at 23 nitong 2025. Imagine, just a little more than a week ago, naghuhumingi ng rescue dahil siya daw ay kinidnap ng KOJC at siya daw ay dun Pinipilit mo na kinidnap siya, sinasabi nga niya hindi. Sinabi mo kinidnap, sabi nga niya hindi nga ako kinidnap. Ano ba pinagsasasabi mo? Ba't mo ba kasi sinasabi na kinidnap ako, hindi nga ako kinidnap? Mas marunong ka pa. Nadakip
Glory Mountain. Hanggang ngayon at nung finoward namin agad sa PNP yung mga messages na iyon at agad din nilang kinikilusan. Kaya lang, habang kinikilusan na yung kanyang mga mensahe noon, ay lumabas na itong video. Take note din pala, no, yung nirereklamo kong, pinaiimbestigang fake news channel, nagngangalang Pagtanggol Valiente. Bagong-bago po yan. Binuo lamang nung June 24, the day after nung mga huling mensahe ni Michael Maurilio. O, ano ibig sabihin nun? Tinan mo ha. Kinidnap siya, kamo. So kapag kinidnap ka against your will, 'di ba? Kung kinidnap ka against your will, humihingi pa siya ng tulong sa'yo, bakit siya may dalawang video? Unang video, sinasabi niya na yung kasinungalingan niya, kasinungalingan to yung sinasabi niyang binayaran siya ni Risa Ontiveros Yung unang kasinungalingan niya, tapos pagkatapos nitong interview mo nung nakaraan, sumagot na naman siya. So paano siyang kinidnap kung idinidiin ka talaga niya? Paano siyang magme-message sa'yo na kinidnap siya kung talagang sukan-sukan na daw siya sa'yo? Paano siya hihingi ng tulong sa'yo kung sinasabi niya naman ngayon walang kaabog-abog, hindi nakatago yung mukha, hindi nakablur, nasukan-sukan na siya sa'yo? So kanino kami maniniwala? Sa text mo sa'yo? Hindi nga natin alam, baka mamaya hindi niya text yan kasi sinabi rin naman ng bata, hindi ko text yan. Wala akong text na ganyan. Tigilan mo na ako, wag mo na akong gamitin. Di ba sinasabi ng bata? Kanino kami maniniwala? Ako, hindi ako maniniwala sa bata na yun. Mas maniniwala ako sa'yo. Kasi senador ka tsaka mabait ka Ayan para kang nang pupunta sa langit. Hiniling ko sa NBI ngayon alamin sino ba yung Pagtanggol Valiente na yan, sinong mga tao, sinong grupo, at dahil baka o malamang konektado yan dun sa cry for help nung earlier last month ni Michael Maurilio. Nanalangin pa rin ako para sa kanyang kaligtasan. Sana matukoy kaagad ng PNP Davao kung nasan siya. At ba't mo siya pinapahanap? May kaso ba siya? Risa Ontiveros, tinan mo naniniwala ka na kinidnap siya sa text. Ito na nga sinasabi niya sa bibig niyang galing, hindi ako kinidnap. Ba't pinapahanap mo pa rin siya sa pulis? Wala naman siyang kaso. Di ba ngayon mo pa lang naman siya sinampahan ng kaso, hindi pala para sa korte yan. Di ba bakit mo pa siya pinapahanap sa pulis hanggang ngayon? Sinabi na nga niya, hindi ako kinidnap. Okay lang ako. Ba't mo pa rin siya pinapahanap? Baka naman kaya nataranta tong batang ito kasi nga pinapahanap mo na siya. Dahil siguro natunugan mo na tinabla ka na niya. Nag-speculate ako kasi ganito nga pinapahanap mo siya sa pulis. Kasi kinidnap siya. Hindi nga siya kinidnap. May video nga, hindi siya kinidnap. Sabi niya, hindi siya kinidnap. Ba't hanggang ngayon pinapahanap mo pa rin siya sa pulis? Dapat ba nasa kamay siya ng mga pulis? Bakit siya nasa kamay ng mga pulis? Dapat hindi naman siya kriminal. Wala naman siyang kaso sa korte. Wala naman siyang ninakaw, pinatay, wala naman siyang iniskam. Bakit pinapahanap mo siya sa pulis? O baka naman pinapahanap mo na talaga siya sa pulis noon. Kaya nagsalita na itong bata dahil ginagamit mo na yung pulis para hanapin siya. Baka umayaw na siya, tumakbo na siya, tumalon na siya. Tapos nung malaman-laman niya na pinapahunting mo siya, kaya natakot siya sa buhay niya, nagsalita na siya ngayon. Hindi ba? Baka ganun. Kasi nandiyan na yung tao, sinasabi hindi kinidnap Tapos pinipilit mo pa rin na kinidnap, pinapahanap mo pa rin sa pulis. Ba't mo siya pinapahanap sa pulis? Hindi ba? Ang hinahanap ng pulis, unang-una sa lahat, kriminal. May warrant of arrest. May warrant of arrest ba siya? Criminal ba siya? Ba't siya hinahanap ng pulis? So, ano to? Risa, anong ginagawa mo? Nagtatanong lang kami, nagtatanong. Baka magalit ka na naman. Tinatanong ko lang, pwede mo sabihin, hindi nga boss, tanga ka talaga. Kaya ko siya pinapahanap sa pulis. Kasi mga kamag-anak niya yung mga pulis na yun. Hinahanap siya, matagal siya, hindi umuwi ng bahay. Mga ganyan, di ba? Nak ng tinapay mailigtas, pero gayong paman, kailangan... Paano mo siya ililigtas? Ayaw nga sa'yo.
Gusto nga niyang maligtas siya sa'yo. Sabi nga niya, sukan-sukan na ako sa'yo. Ayoko nang magpagamit sa'yo. Gusto niya nang maligtas from you. Bakit mo pa siya ililigtas? Anak ng tinapay naman talaga. Ang gulo-gulo mo naman. Galit ka sa kanya, tapos ililigtas mo siya. Ililigtas mo siya saan? Hindi nga siya hawak ng kung sino man. Sabi nga niya, lalabanan ka daw niya at hindi daw siya aatras sa'yo. Sakit ng ulo ni Risa. Kailangan na niyang magpaliwanag at managot kung bakit siya nagsisinungaling sa mga video na ito. Sen, do you believe in the theory na maaaring yun nga kinidnap po si Michael Maurilio? His statement was not on his own volition at siya po ay in grave danger? Kung kinidnap talaga si Michael Maurilio at dahil doon ay kung nasa matinding panganib siya ngayon, May matinding panganig ba na ganun? Lahat ng statement mo sinasagot niya. Meron nga bang kinidnap na ganun? Na nagsasalita at galit na galit sa'yo? Walang kinidnap na ganun. Ayun na nga, sinasabi na nga nung tao hindi siya kinidnap. Ba't pa pinipilit nyo pa rin na kinidnap? Walang Diyo naman talaga, oh. all the more, sana ay mapasakamay na siya ng PNP para sa Papasa kamay ng PNP, wala man siya kaso. Ay, naku, hindi alam ni Risa yung ano. Wala kasi nag-aabot kay Risa ngayon ng index card, eh. Wala kasi yung abogado niya ngayon nagbibigay sa kanya ng mga impormasyon. Yung pagka nagpi-privilege speech yan, bagal-bagal niya magbasa. Yung pala, inaantay niya sa GC nila. Yung mga sasabihin niya. Di ba? Walang Diyo naman, oh. Pagka talaga si Risa, walang kodigo, o nahahalata, o mahina. mailigtas sa anumang panganib na maaring pinaglalagyan niya at para din pwede siyang maimbestiga ng NBI batay dito sa reklamo ko at maging bahagi siya ng pagbuo ng kwento. Sino ba ang nasa likod nitong kampanyang ito ng pagsisinungaling, fake news? Ikaw. Ikaw nagsimula niyan eh. Tao mo yan eh. Di ba? Senate inquiry mo yan eh. Sabi ko nga sa iyo, regardless kung nagsisinungaling siya ngayon o before, ibig sabihin sinungaling itong tao na to. At kung sinungaling itong tao na to, dapat hindi siya pinagtitiwalaan. At kung hindi siya pinagtitiwalaan, dapat lahat ng mga testimonyang sinabi niya nung una, dapat lahat yan wala na. Wala nang bisa. Bakit? Kasi sinungaling katulad ng sinasabi mo. Di ba? Oh. Witness tampering. Witness tampering. Napapikit siya, oh. Napapikit siya doon sa witness tampering. Ikaw may kasong ganun eh. Di ba? Ikaw yung kinasuhan ng ganyan. Pinakita pa nga ni Topacio yun. Ba't hinahamon nga ni Topacio? Ba't di mo dinimanda si Topacio? Oh, natatakot ka bang may ilalabas si Topacio na ano? Ba't pag mga maliliit na tao, kayang-kayanan nyo lang? Pero pag kayong mga malalaking tao, mga abogado rin na kayang ipagtanggol yung mga sarili nila, ba't hindi nyo kasuhan? Ha? At saka psychological warfare. Okay. Isa na lang. Do you think it's also appropriate that the government or Senate on their part gumawa po ng action para ma-rescue nga po ito kasi parang life is in danger po? Well, ang Senado, dahil kami po ay legislative body, hindi po namin mandato o kakayahan mag-rescue ng mga kababayan nating nasa panganib. Kaya nga po yung... Wala, nasa panganib. Sinasabi nga niya, wala siya sa panganib. O eto, tinan niyo si Risa, kapag hindi siya, tinan niyo si Risa kapag wala siyang index card. Kailan po, ma'am, hanggang kailan lang po under your protection si Michael? Kasi di ba na-kidnap? So ibig sabihin wala na siya under your custody? O, di ba? Paano makikidnap yun? Paano makikidnap? Under your custody. Tinan mo sabi ko nga sa inyo eh. Minsan nauhuli mo yung tao sa sarili niyang mga pagkakamali. Tinanong siya, kailan po ba nasa huling pangangalaga nyo si Michael Maurilio? Papaano po siya makikidnap ng KOJC? Okay, ang sabi ni Maurilio, nandoon siya sa kondo mo nakatira. Tapos, after how many years? 2 years, buong 2025, nilipat siya sa isang safe house. So yung safe house na yun, kayo lang nakakaalam. Papaanong na-trace siya ng KOJC doon at nakidnap siya from Witness Protection Program. O kung halimbawa man, let's say for example, yung Witness Protection Program or safe house netong mga assets nyo na ito o itong mga
testigo niyo na to, ay within the premises of the Senate, paano siya nakidnap lalo ng Kingdom of Jesus Christ kung nandiyan dyan siya sa loob ng Senado? The question lang Kasi sabi mo kinidnap di ba? Sabi mo kinidnap Oh, so saan siya nanggaling? Nasaan ba siya nakatira? Paano siyang makikidnap, di ba? So yun ang tanong sa kanya, ma'am, kailan ba siya huling nasa pangangalaga nyo? Oo, para makidnap siya. O, tanong mo, nataranta to. Hanggang kailan lang po under your protection si Michael? Kasi di ba na-kidnap? So ibig sabihin wala na siya under your custody? Patay. Hanggang kailan ba? Oh, wala na. Pucha, wala na. Wala na. Oh, di ba? Oo, di ba? Nakita mo. Wala na. Hindi niyo na masagot. Pumikit na. Oh, putang na yung index card. Ibigay niyo na yung index card. Walang index card. Walang message sa cellphone. Patay. Oh, so hanggang kailan? Tinan niyo yung style. Tinan niyo yung style. Pag pag adjourned na yung investigasyon. Ba't hindi ka sigurado? Kanina, sigurado ka. Nag-message sa'yo, nag-email sa'yo, humihingi ng pangbiling laptop, nag-message ng help. Sigurado ka dun Pero dito sa tanong, which is very legitimate and a good question, ma'am, kailan mo siya huling nakita o kailan, di ba nasa witness protection program siya? So, kailan siya nawala sa witness protection program? Tinan nyo. Natatapos na rin yung importanteng trabaho ng Senate OSAA na sinesecure sila dito sa premises ng Senate. Oh, sinesecure sila sa premises ng Senate. Paano siya makikidnap? Nandyan siya sa premises ng Senate. Paano yun? Paano nangyari yung magic? Galing sa langit, bumaba yung mga taga-KOJC, dinampot siya, linilipad siya. Anak ng tinapay naman. Hindi ba mga nakakapasok dyan sa Senado, yung mga yung mga importante, may mga ID lang. So, nandoon siya sa premises ng Senate. Nakidnap siya. Siya Senate security. Medyo, medyo delikado to. Nakikidnapan kayo. Oh, di ba? Ulitin natin. Your protection si Michael kasi di ba na-kidnap. So ibig sabihin wala na siya under your custody? Hanggang kailan? Patay. Pag pag adjourned na yung investigasyon, natatapos na rin yung importanteng trabaho ng Senate OSAA na sinesecure sila dito sa premises ng Senate. Hindi ko maubos pasalamatan yung mga civil society. Hindi ka dapat magpasalamat. Tinatanong ka. Anong di ko lubos mapasalamatan? Tinanong ka, ma'am, di ba nasa protection nyo sila? Papaano po siya nakidnap? Nasa protection nyo sila. Hanggang kailan nyo ba sila pinoproteksyonan? Yun ang tanong. Bakit magpapasalamat ka? Ulit. Pag pag adjourned na yung investigasyon, natatapos na rin yung importanteng trabaho ng Senate OSAA na sinesecure sila dito sa premises ng Senate. Hindi ko maubos pasalamatan yung mga civil society at church partners. Ginawa niya ng palabok. Ginawa niya ng palabok. Putangina, igisa mo na. Oo, pucha yan. Biglang nagpasalamat. Ba't ka magpapasalamat? Tinatanong ka nga kung paano na-kidnap to tapos nagpapasalamat ka. Sinasabi mo. Na sa mahabang panahon na iyon ng investigasyon ay tumulong nga sa simpleng sistema namin ng witness protection, pati sa usapin ng pagsiguro hanggat sa kaya na sila ay ligtas sa mga harassment na iyan, sa mga banta na iyan, at sa mga alok na iyan mula sa Okay. KOJC. Pero nung June 2022 at 2023, malinaw sa mga mensahe. Hindi nga yun ang tinatanong Ang tinatanong sa'yo, papaano na-kidnap kung nasa witness protection program yan?
Di ba, ang sagot mo, nagpapasalamat ka, tapos biglang nagpapasalamat kami sa aming munting mga pagtatago sa kanila, ganito para hindi sila mabayaran. Pero noong ganitong araw, nag-message siya na siya daw ay kinidnap. Kaya nga, tinatanong, kung yang bang mga araw na yan, nasan siya? Ano ba yan? Uwian ba siya? Pag tinago mo ba siya, nakatago siya sa isang lugar, wala silang labasan doon. Paano ba yung sistema? Ipaliwanag mo yung sistema. Putsang ina, ginawa mong tanga yung mga yan ang sinasabi ko pag nagsisinungaling. Mahuhuli at mahuhuli kasi nagsisinungaling. Tapos kapag sinabi mo, nagsisinungaling ako, didimanda kita. Didimanda, tinatanong ka lang. Ni Michael na paghingi ng rescue na kidnap na siya, and he was already being held dun sa Kaya nga, the question is, paano siya na-kidnap if nasa witness protection program siya? So saan siya kinidnap? Sa loob ng Senado o sa kondo mo? O sa safe house nyo? O hindi ba? Kasi hindi mo siya dapat kinokondo, ma'am. Bakit mo ikokondo? Ibig sabihin, ini-impluwensyahan mo yan. Kasi kapag umamin ka na ikinondo mo talaga siya sa kondo mo mismo, ibig sabihin, witness tampering na kagad yan, ma'am. Di ba? Witness tampering na kagad yan. Kapag kayan, ipinakakain mo pa, ibig sabihin, gumagastos ka ng pera mo para sa iyong testigo. Mali yun, ma'am. Hindi po dapat yung ganun. Dapat, ayun nga, merong grupo, alam mo, DOJ o kaya PNP. Kailangan ng batang ito ng proteksyon. So, itago nyo siya. Di ba dapat ganun? Hindi ikaw ang magtatago sa kanya. Kaya ang tanong, ma'am, saan ba to? Nasa kondo mo, bahay? Hindi, nandito sila sa Senado. Pinangangalagaan sila dito. Okay. So, paano siya nakidnap kung nandito siya? Ayun na nga, nag-text nga siya, kinidnap siya. Hindi mo sinagot yung tanong. Huling-huli ka nandito, nagsisinungaling ka. Glory Mountain. So, ang theory namin sa ngayon is that up till the last moment, he was with yung mga church leaders na kasama sa mga partners namin na so yun. Kasama daw niya yung mga church leaders, partners nila, tapos nakidnap siya. So, ano ba yun? Paano? Wala ka man lang kilala doon sa mga church leaders, partners na nakakita na kinidnap siya, ganon? Ay, nako, Risa. Sana makalusot ka dito sa dilubyong kinaharap mo. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.